my title. What are you looking for? Pagkasabi nga sa katabi mo, ano ba ang hinahanap mo? Ano ba hinahanap mo? Sino dito walang hinahanap? Hindi siya tao, promise. Lahat ako may hinahanap eh. Ulam, hinahanap mo. Pagkain, kahit ano ka, naghahanap ka. Tama? Gamit, pag may nawala, hahanapin mo. Kahit nawalang nawala, naghahanap ka eh. Pag nawala ka, anong gagawin mo? Naghahanap. Lahat po tayo ay naghahanap. Pag isabi sa katabi mo, naghahanap ka ba? Naghahanap ka ba? Nahanap mo na ba? Hanap mo na ba? Sino dito yung nahanap na niya, yung hinahanap niya ay masaya siya? Amen. At sino rin dito yung nahanap niya, yung hinahanap niya pero nalungkot siya bigla? Wala. Pagkaiba yun ha? To be honest. May mga part na nahanap ka, masaya ka. At meron ka rin nahanap na nalungkot ka nung nahanap mo yun. Alam niyo yan. Kasi lahat ng nahanap po natin, at the wrong place, in a wrong time. Another thing ulit, yung nahanap nating maganda, still, the wrong place, the wrong time. Bakit? Pag ang mundo, ang nagpakilig sa'yo, temporary yan. Oo. Hindi naman porket kilig, tao na kaagad. Minsan kinikilig ka rin sa bagay, sa gamit. Di ba? Yes, I have this. Ganun ko pa eh. Pagkuha mo na nga eh, nabili mo na yung gusto mong dress. Di ba? Kilig na kilig ka. Ang gangangalip, ipalaminate, pinag mo na yung sar. Di ba? Favorite mo yan. Pag pupunta ka lang kung saan-saan lugar, dala mo yon. Yung pantalon na favorite mo, na nabili mo na nakililig ka, kahit saan ka mapunta, dala mo yon. At pag yun nawala sa sampayan, nako, pampalsan mo namin. Sino kumaha dito? Sino kumaha dito? Na-misplace mo lang, di mo na ilaban eh. Sabi mo sa likod ng pinto ng ano mo. Right? Lahat ng mahalaga sa atin, pag nawala, mag-iiba ang ugali mo. At minsan, yun ang pinaka hindi maayos na ugali natin. Kapag may nawala, sorry for this minsan, yung hindi mahalaga, ang pinahalagahan natin. Tapos yung mahalaga, hindi natin nabibigyan na. Kaya minsan nawala yung maraming halaga, pinagpalit mo kasi dito sa kalam, ito yung pinakamahalaga. See that thing? Oo. Kasi you meet that thing in the wrong place at the wrong time. Okay, so what are you looking for? Pakisabi sa katabi mo, ano ba ang hinahanap mo? Ano ba hinahanap mo? Ano ba hinahanap mo? In John verses 29 hanggang 42 ito po ay dito na-meet ni John the Baptist si Jesus. And then sa remaining verse, sa above nitong verse na ito, 28, ganyan, pataas, nandyan yung testimony po ni John the Baptist kung babasahin niyo yung book of John chapter 1. So, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na palapit sa kanya. Palapit si Jesus, kanina? Kanya. Kay Juan. Sinabi niya sa mga tao, narito ang tupa ng Diyos, kordero ng Diyos, the Lamb of God, na ihahandog upang mag-alis. Ihahandog upang mag-alis. Ng ano? Kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, ng kasalanan mo. Ng kasalanan mo. Sabihin mo, tama kasalanan yan. Kasalanan mo. Pati rin naman ako makasalanan. Lahat tayo nandito sa loob ng church ay makasalanan. Amen. Yung upuan, walang kasalanan yan. Nung naupuan mo na, makasalanan na yan. To be honest, yes. That's why the Lamb of God ay ihahandog para mag-alis ng ating kasalanan ng mga tao sa mundo, included everything. Lahat ng tao ay mahal ng Diyos at tutubusin ng Panginoon. In verse 30, siya ang tinutukoy. Pagbabalikan natin yung 27, 26, 25 na verse na patutuo ni John the Baptist, ito yung sinasabi niya.
Kasi nung una, hindi sila maniwala. Yung si Jesus yun, no? Kasama niya yung disipulo niyang dalawa at maraming ibang tao pa na nasa likuran niya na nakarinig. Si Jesus yun! Si Jesus yun! Ilan sa atin na paulit-ulit pang sasabihin para ma-recognize niya. At meron po tayong ganung buhay. Hanggat hindi inuulit-ulit sa'yo ng Panginoon ng isang bagay, hindi mo maiintindihan. At kahit naiintindihan mo na, minsan, pangalawa, meron pa pala. Meron pa palang mensahe. May isang darating na kasunod ko, mas dakila siya kaysa sa akin. Dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Noong una hindi ko rin kilala kung sino siya, ngunit naparito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Pagkatapos, nagpatutuo si Juan. Nakita ko ang banal na Espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Nung nabaptize si Jesus, merong isang dove, simbolo ng banal na Espiritu na pumunta kay Jesus. Noong una, hindi ko rin kilala kung sino siya, ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na nagbautismo sa tubig, ang nagsabi sa akin, kapag nakita mong bumaba ang banal na Espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ay magbabautismo sa banal na Espiritu. Only Jesus can baptize us by the Holy Spirit. Amen. Hindi ka mababautismo ng mga tao. Hindi may bibigay ng tao ang Holy Spirit, only Jesus. Kaya pag may napapanood kayo sa TikTok, sa Facebook, ng mga Reels, I baptize you. Sige na, mag-speak in tongues ka na. Hindi po yun. Kasi magiging natural ang pananalita ng ibang wika, lingwahe, ayon sa Acts 2, pag ikaw ay nabautismo ng banal na Espiritu. And it is a biblical way na pag ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu, lalabas ang iba't ibang uri ng wika, nag-i-speak in tongues ka. Sabi nila, mala sa demonyo. Ha? Where the Bible? Kitang-kita ko sa Acts. At nakikita ko, maraming anak ng Diyos na malago ang puspos ng banal na Espiritu. Amen. At hindi sila nahihiyang mag-speak in tongues. Amen. Out of stage, in stage, ang lakas pa, yera, babaha, susandele. Samantalang tayo, nabaptize ka na ba? Opo. Sige nga, ipakita. Nahihiya! Ang taong puspos ng banal na Espiritu, makapal ang mukha. Amen. When we filled by the Holy Spirit, nako, nakita nyo naman siguro yung mga worship team, mga pastors, na ginagamit ng Panginoon. Grabe silang sumamba. Parang kanila yung stage. Amen. Why? Because they are filled by the Holy Spirit. Pag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, wala kang pakialam sa sasabihin ng tao. Ang pakinapakailaman mo kung ano yung pwede mong magawa para sa Panginoon. Amen. Ganun. Nakita ko ito at nagpapatuto ako na siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon ulit si Juan kasama ang dalawa na tagasunod, disciple. Nang makita ni Jesus na dumaraan, sinabi niya, narito ang tupa ng Diyos ulit. 2 beses niya ulit sinabi. Sinabi niya sa verse 29, and ngayon nandito ulit sa verse 36. At noong sinabi niya yun, di ba kasama niya ang mga ibang tao at yung disciple niya. Pero yung unang sabi niya, di ba hindi sila naniwala? Si Jesus yun. Ngayon, gano'n lang yung reaction nila. Siya yung, ano ka ba? Siya yun. Sino nga? Si Jesus nga eh. He is the Lamb of God. Siya yung magliligtas sa'yo. Amen. Lahat ng uri ng kasalanan mo, siya ang kukuha. Amen. Ano kayo? Ganon sila. Ha? Kaya minsan sa atin, to be honest, alam mo, good thing is you are still going to church.
Minsan, alam ko na yan. John 3:16 ang text. Alam ko na yan, di ba? God is my strength. Iba yun. Iba yun. Oh, iba yun. Sa Exodus 14:14 yun. Ako kunwari, alam din ha. Hindi pastor ha. Hindi ko naman ba, di ba? Jesus my shield yun. Ako ba? Kaya po tayo nagbabasa ng Bible para pag may sinabi si pastor, hindi ka maniwala ka agad. Tama. Pastor, mali ka. Kinoy, magbabasa daily. Hindi lang ako nag-update. Malusot ka. Kahit ilang ulit na dyan, 3:16 yan, hindi mauubusan yan enlightenment na yan. Hindi mauubusan ng mensahe yan. For God so loved the word that He gave. He gave, yung gave pa lang. Pag ginamitan mo ng Greek word yan, nako. What kind of gave is that? Walang pwede makapagbigay katulad ng pagbibigay ni Lord. Pag nagbigay siya, the best. Pag isabi sa katabi mo, pag nagbigay ang Lord, Pag nagbigay ang Lord, the best yun. The Kanino kayo best hihingi? yun. Eh, syempre kay Lord. Pag yan sa katabi mo, Oo. pagkakaraw-karaw. Pagkakaraw siya. Nakulit na husme. Doon sa 29 and 36, sinabi dyan, narito ang tupa, 2 beses na sinabi, narito ang tupa ng Diyos, the Lamb of God. I-take note niyo po yan, mahalaga po yun. Kailangan maulit-ulit sa atin ang salita ng Diyos para ma-convince tayong totoo ang salita ng Diyos. Faith cometh by hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. Tumalakas ang pananampalataya ng isang Kristiyano pag paulit-ulit niyang nababasa ang salita ng Diyos. Pastor, pagtapos ko na po ba itong Bible, hindi na po ba ako magbabasa? Baka yun ang buong akala nyo. Yes, tapos ko na ang Bible. Hindi na ako magbabasa. Ay nako, katapusan mo na rin yun. Ay, totoo. Hanggat nabubuhay ka, kailangan mo ang salita ng Diyos. Amen. Bakit may sinabi ang Diyos? Heaven and earth will pass away, but my word still remain. Amen. Mawawala ang lahat, ang salita ng Diyos hindi. Kahit kailangan mo magbasa ng magbasa, magbasa ng magbasa, magbasa ng magbasa, bakit? Until you memorize every promises of God. Kasi pag sinabi na sa Pilipinas, bawal na ang Biblia, ano gagawin mo? At ang may Biblia papatayin. Marami na siguro hindi magdadala ng Bible aatin. Nang marinig yun ng dalawa na taga-sunod ni Juan, sinundan nila si Jesus. Ang ginawa nila nung narinig nila? Sinundan nila si Jesus. Sinundan. May ginawa silang? Action. Ay, oo. Sabi ko nga sa inyo eh. Pag nakita niyo si Jesus, magtataka kasi niyo, mamamagnet ka. Di ba pag nakita mo yung crush mo, abanggal kalalawari. Ay, diba? May poste man kaya kinikilig siya Para ikaw na. poste. Ay nako, sana ganun ka rin sa Lord. At kahit mababangga ka na, pag si Lord yung kausap mo, i-adjust ka ni Lord. Yung truck ang i-adjust niya. Oy, wait, dumadaan yung anak ko, escalator truck. Wow. Amen. Truck speaks of your problems. Amen. Na kahit maraming problema, pero nakafocus ka kay Lord. I worship you, Lord. I praise you, Lord. I serve you, Lord. I glorify you, Lord. I love you, Lord. Saan ka mapunta? God knows where you go and He will. Yung ano mo, yung footstep mo, siya yung magdadirect. Ang daming nawawala ngayon. Pakisabi sa katabi mo, nawawala ka. Nawawala ka. Ano dito sa church? Buti na lang, dinala ka ni Lord sa church. Amen. Ang daming nawawala ngayon. Dito mo, nasa bahay lang. Nawawala sila. Nawawala sila. Walang blessing sa bahay. Ang blessing po nasa salita ng Diyos. Amen. At ang manifestation po ng totoong blessing ay ang pagsunod sa Diyos. Amen. Double portion of blessing. Salita ng Diyos, blessing. Pag-apply ng Diyos, blessing. At susundan ka ng blessing. In Deuteronomy, di ba? The blessing will overflow. Flow. Ang kanya akar, kung marami blessing. Amen.
Saan ako pupunta, Lord? Pupunta ka dito. Pag nakita mo ang salita ng Diyos, you love the Word of God, and you apply the Word of God, then the promises of God in Deuteronomy, the blessing will overtake you. Pag sinabing overtake you, saan ka man tumingin, saan ka man mag-iba ka man ng direction, kunin niyo ito ha. Pag dito ako nakatingin, and I apply the Word of God, I am faithfully obeying the Lord. I have a heart that, Lord, gusto ko ito, gagawin ko ito, not for the sake of reward, but for the sake to praise you, to glorify your name, and then the reward, the blessing, is in front of you. Amen. At pag nandito sa harap mo na magugulat ka, wow, Lord, I don't expected it. At pag umarap ko ulit dito, Lord, thank you po ha. Uwi na po, ulis na po ako. Diyan na lang. Thank you dyan, Lord. Gagamitin ko pa yan para sa ministry. Another blessing. Sana mag-gets niyo ito. Uuwi talaga ako pag di ito mag-gets. Sasarado ko na itong jayo. Okay? The blessing again. Lord, saglit. Paglingon mo, wow, another blessing. Wow. Lahat ng nililingunan mo, the blessing is in front of you. Amen. Kasi it overtakes you. Amen. Amen. Kahit saan ka pumunta, pagpapala ka sa ibang tao. Amen. Hindi ka pala nakapasok sa bahay, akaridile supas. Wow. Pastor kami. Welcome po kayo. Pangako ng Lord yan eh. Pag ang Lord ang nangako, ay nako, bali-bali. Pakisabi sa katabi mo, pag nangako ang Lord, Nangako ang Lord. bali-bali. Bali-bali. Aliwan, aliwliwa. Aliwan, aliwan. Tuula ba may aliwliwa? Tayo yun, syempre. Ang pangako ng Lord ay hindi nag-iiba. Nang marinig, sumunod sila. Narinig. Ilang beses yung narinig, Jesus is Lord. Sa Facebook, nabasa nyo, narinig nyo. Sinabi sa inyo yung kapitbahay nyo. Sinabi sa inyo ng Ebanghelyo. Jesus is Lord, Jesus is the healer. Ilang beses nyo nang narinig. At one day, meron nakapag-invite sa'yo. Narinig mo ulit. Wala lang sa'yo. Oh, okay, Jesus. Okay. Attend. Go to church. Jesus loves you. Okay. I love Him too. In my bio lang. If you love Jesus, hindi ka magsasalita na hindi mo kayang gawin para sa Kanya. Why? Kasi pag naintindihan mo yung mahal mo si Lord, I need to do this. Dapat mapatunayan mo. Hindi nire-required ni Lord yung malaking gawa. May nakita ba kayo sa Bible na Moses, ito ang gawin mo. Gumawa ka ng malaking elepante. Hati-hatiin mo. Gusto ko pa Z, pa X, pa Y. Walang ganun. He gave the detail step by step, small to big. At pag big ang pinagawa sa'yo ni Lord, alam niya yung capacity ng katalinuhan mo ng kaya mong gawin. Marunong si Lord kaysa sa atin. Kaya ang sarap pag ang Lord ang nag-utos, sabi ko sa inyo, hindi nakaka-stress. Mas nakaka-stress pa nga yung utos nila. Sa utos ng bus mo, nakaka-stress yun. Punta ka dito, nalapo-alatan mo. Punta ka dito, nalapo-alatan. Huwag ka na pumunta. Di na-stress kayo. Kasi hindi maintindihan. Pero pag ang Diyos ang nag-utos, naiintindihan. Ikaw lang minsan ang hindi makaintindi. Bakit hindi ka nagbabasa ng Bible? Pag nag-utos ang Lord, kung gusto mo ng clarification ng kanyang utos, pumunta ka sa salita niya. Kasi i-guide ka niya eh. The Word of God is our guidelines. Our manual. Kaya magbasa ka. Saludo ako sa mga kahit puyat, masakit ang ulo, tiyan, ngipin, nagbabasa-barinig. God. Tapos mag-update siya sa done reading. Praise the Lord. Counted yun. Amen. Kaya ang daming may reward kaysa sa mga naglilingkod sa Lord.
na hindi naman nagbabasa ng Bible. Paano mo sasabihin, I worship you, Lord, pero hindi ka naman nagbabasa ng Bible? Paano mo sasabihin, I love you, Lord, pero wala ka talang Bible sa Sunday service? Kaya po tayo binigyan ng Bible. Kaya po, kasi kung hindi ko ito sasabihin sa inyo, mananatili po tayong wala lang. Mag 2025 na, greater ang blessing na nasa 2025. Tapos pag hindi ka ready saluhin yung blessing, matutumba ka. Hindi mo mabubuhat. Kaya ngayon, ang ginagawa ni Lord sa atin, pinapalaki niya yung muscles natin. Amen. Why? Kapag binato ni Lord yung malaking blessing, easy Lord. Muscle yan. Come on Lord. I want more. Ready ka kasi. Amen. Ang taong humihingi ng blessing, nako, mag-ready ka naman. Huwag lang hingi ng hingi. Kasi pag binigay ni Lord yung blessing, ay naku, di mo alam ang gagawin. Ang ganitong gawin natin, lipat tayo ng malaking church. At pag lumipat ka, sino ang workers? Lipat tayo ng malaking CR na lang, nilipatan natin. Hayaan natin ang Lord. I-pray and prepare tayo. Just pray. Walk in the Word of God. At kapag ang Lord ang nagsabing, anak, this is it. Yes, Lord, we're ready. Amen. Hindi yung, ito, yan na pray nyo. Anong gagawin ko dito, Lord? Anong gagawin ko dito? See? Careful for asking a blessing. Make sure na ready ka rin sabihin. The blessing, it's either, hindi ko sinabing ipapahamak ka ng blessing ng Lord. Wala kasing napapahamak sa pagpapala ng Lord. Mas lalo kang ilalapit na blessing ng Lord. But, pag hindi tayo ready, naku, ang daming nawala dahil sa blessing. Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho. Payamanin mo lang ako. Bigyan mo lang ako ng sasakyan. Just give me this, Lord. I will serve you with all my heart. Nung binigay na niyo, where is your whole heart? Sa trabaho. Second, third, fourth, fifth na si Jesus sa buhay. Imagine that. If you hit that, pag ikaw ay natamaan ng words na yun, just ask the Lord to repent. Lord, I'm sorry. Kasi pinangako mo sa Lord yan eh. Nangako ka sa Lord. And all the promises na sinabi natin sa Lord, sinusulat ng Lord yan. At pag masaya siya pag natutupad mo, yes, nagawa niya. Ito hindi ko nagawa. Ito nagawa niya rin. Bibilang ni Lord tayo blessing ko. December na. Ay nako. Maraming ampaw. Alam mo ampaw, may ampaw yan may yan. Right? Would you please close your eyes and let's pray. Father God, we ask repentance. Patawarin mo kami, Panginoon, sa paghingi namin sa iyo. At binigay mo yun, pinagkaloob mo yun, di ka nagdalawang isip. But Lord, nawala kami sa focus. Yes. Na-set aside ka namin. Hindi ka namin nabigyan, Panginoon, ng oras. Forgive us, Lord. And help us today, Lord, na lahat ng meron kami ay galing pala sa iyo. Anytime pwede mong bawiin. Anytime pwedeng masira lahat. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. That God reminds me, everything we have comes from Him. Kaya wala kang magagawa pag sinira ni Lord yan. Galing kasi sa Kanya yan. Imagine that. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod. Yung dalawa, di ba sabi ni Juan, si Jesus yun. Nandito na si Jesus. Nung narinig ng dalawang disipulo ni Juan, ang ginawa nila is sinusundan nila si Jesus kung saan pumunta si Jesus. Pag ikaw ay sumusunod kay Jesus, and God and Jesus recognize it. Or someone's following me. Gets niya ba? Yes. Pag ikaw ay totoong followers ni Lord, He gave attention to you. Amen. Bakit? Alam niya eh. Uy, may parang, magtutumbo ka siya. Ang gapo na yan. Si David ang mukha, hindi. Ay, yun naman. Right? Pag ikaw ay sumusunod kay Lord, He recognize you. Amen.
Ang daming believers but not followers. Yes. At maraming followers but not believers. They believe but they don't follow Jesus. They follow Jesus but they don't believe Jesus. Kaya ang daming pinagpapala ng mga nauna na. Tapos ikaw nagtagod, Lord, bakit agad ako? Blessing. Baka malaki yun. Inahanda ka lang ni Lord. At kung sobrang tagal, hanggang ngayon wala pa rin, baka naniniwala ka lang. Pero wala yung action mo na, ito yung faith ko, Lord. This is it. Give it to me. Kaya alam ni Lord kung sino yung sumusunod sa Kanya. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod. Kaya tinanong niya sila, ano ang kailangan nyo? What are you looking for? Ito ang pinakaunang word ni Jesus sa pinakaunang disipulo niya. Simon and Peter. Ano ang kailangan mo? Itong word na ano ang kailangan mo is a word that whatever you want, needs, God can supply, God can give. Ikaw pa naman, kunwari, nasa Nike shop kayo. Nike shop. At nandoon yung isa sa pinakamahal na 1.1 million Jordan. At tatanungin ka ng isang boss na kilala mong mayaman na mayaman, piliin mo kung ano yung pinakagusto mo, ako ang bahala. Ito na lang, saan? Yung 150 po, nakakahiya. Ito ito ang obvious na minsan meron kang malaking Diyos, tapos ang hinihingi mo maliit. Ang reason mo, nahihiya ka. Anong silbi ng pagiging sonship mo? Pagiging king, a daughter of kings. Lord, ito na lang nakakaya. We don't project the right kind of life being sons and daughters of God. Kami sa kawawa pa rin tayo. Kawawa na. Kumusta pastor? O niya, literally, Gcash pa. Tapos sasabihin mo, my God is so big, so strong and so mighty. My God is Tapos, pag tinanong ka, ito, I'm tired, I'm stressed, I need a hug. Hindi ka mabibless na hug, except hug ni Lord. Pag hug ni Lord, yan! Pero pag hug ng tao, nako, di pa naligo yun. We always looking sa gusto natin. Ang akala natin, yun yung makakapagbigay ng satisfaction sa atin. Pero tignan mo, nung nahanap mo na dito sa mundo, in-offer ka ng mundo, pero tignan mo, parang, di ba, kulang pa rin? Lord, kulang eh. Lord, kulang. Binigay ko na lahat. Sabi sa'yo ng mahal mo, binigay ko na lahat. Ano ba? Pati aso niya, bigay niya? Hindi. Kasi hindi kayang ibigay ng tao yung satisfaction. Amen. Ang makakapagbigay lang nun si Lord. Yes. Yung pieces na pinakakulang sa'yo, that is Jesus. Amen. At minsan yung maliit, the small piece of that, siya yung bubuo para masatisfy ka. Only Jesus can satisfy you. Not love of this world, love of God. Yes, naniniwala ko. The love of God will satisfy you. Nothing else. Nothing more. Just Jesus. Sumagot sila. Rabbi. Ang ibig sabihin ng rabbi ay teacher. Saan po kayo nakatira? Tignan niyo yung tanong. At tignan niyo yung sagot. Minsan, pag tama ang tanong, tama rin ang sagot. Kaya minsan, pag gusto mong makareceive ng tamang sagot, tanungin mo yung tamang tanong. Sabi ni Lord, anong kailangan niyo? Lord, sapatos, cellphone, iPhone 15 Pro, jacket, good news t-shirt, lahat, gitara, kotse. Tignan mo ang sagot nila. So, saan po kayo nakatira? Tignan mo nakita ni Lord na sila ay totoong disciple. Bakit? Yung sagot nila
ay hindi sila after sa material. They are after to following Jesus. Amen. Tingnan niyo mabuti. Pag ikaw tinanong, anong gusto mo? April, Pops, gitara. May electric ba? Dapat ang tamang sagot, gusto ko pong maglingkod sa'yo. Pag yun ang naging sagot mo sa tanong niya, kahit hindi mo pa sabihin yung electric guitar na yan, ibibigay niya. Amen. And you're asking for building, right? Amen. We pray for building, right? Amen. Ang tinatanong ko si Lord, Lord, ibigay mo yung no! Hindi ko siya sinasabing ganon. Lord, gusto po naming maglingkod at lumagong sabay-sabay. Amen. Hallelujah. Kaya pag tinanong ka ni Lord, what do you want? I just want to serve you, Lord. I just want to hear your voice. I just want to say, you say to me, pag nakita tayo, thou good and faithful servant. Amen. That's all I want, Jesus. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, yung heart ko para sa yung glory. Because you own me. You brought me back into your will, into your kingdom. Anong pwede kong hindi gawin kung ako ay ligtas ng Panginoon sa kadiliman? Anong hindi pwede kong hindi ibigay sa Panginoon kung yung buhay ko noon papunta sa impyerno nang dahil kay Lord ay papunta ako sa langit? Anong pwede hindi ko gawin? I should give my life. Pakisabi sa katabi mo, wala na pag-leader yan, dinan mo. Hoy, ikaw leader. Ibigay mo yung buhay mo sa Lord. Bigyan mo ang buhay mo sa Lord. To be honest, kung meron man nagmamayari ng buhay mo, dapat hindi ang mundo. Amen. Kung meron man nagmamayari ng katawan na yan, dapat hindi ang mundo. Amen. Kung meron man nakikinabang sa'yo, dapat ang Diyos. Amen. Dapat pinapakinabangan ka ng Diyos. Amen. I love that enlightenment right now. Now, tell them, hindi ako after. At kayang ibigay ni Lord lahat. God siya. He is the King of Kings. He is the God of miracles. Kapag tinanong ka ni Lord, what do you want? Don't tell material things. Don't tell things. Tell life. Amen. Lord, I want to serve you. Yan ay isang pinakaunang salita na binitawan ng Panginoon sa mga napaka-blessed po nila. Pero, kung bakit sila naging unang disipulo ng Panginoon, kasi yung response nila, Lord, saan po, di ba? Yung sagot nila, saan po kayo nakatari? It means, interesado sila na kung saan pupunta si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, hali kayo. Ang sarap. Pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, i-guide ka ni Lord papunta sa Kanya. Amen. Naku, ulitin ko ulit. Pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ang gagawin sa'yo ni Lord, anak, dito tayo, halika, dito. Amen. Ganon ang style ni Lord. Alam sa akin, batikan mo ka, hindi. Pag sinabi mo, Lord, I want to follow you. Saan po kayo nakatira? Gusto kong sumama. Halika. Sinabi sa kanila ni Jesus, halika kayo at makikita ninyo. Kaya sumama ang dalawa at nakita nila ang tinutuluyan niya. Pag ikaw ay followers of Jesus, you believe in Jesus, He asks, what do you want? Lord, I believe in you. I want to know you. And then pag yun ang response mo sa tanong niya, and God will show you your life. Anak, this is my plans for you. Plans to prosper you, to give you hope and future. So don't worry, please. I will make you rich. Oh, talaga Lord, yes. Nako. Sumunod ka lang sa Panginoon. Wala akong nakita sa Biblia na sumunod sa Panginoon na hindi inayos ng Panginoon ang kanyang buhay. Wala rin akong nakita na mga lingkod ng Diyos ngayon na naghihirap. Amen. Kwento sa amin ni Bishop Mario kagabi sa daan. Ang dami lang naging sasakyan. Pero yung mga unang sasakyan, naaalisan ng tulong, nauuputay gas, nauurupan, gak kasi namin, wala ni sinibatman kwanto.
Kami nagdalaan. Ito na yung pangwalo naming sasakyan. Sabi, yung Fortuner nila. Na black. Before sila makarating sa ganung buhay, ang dami lang pinagdaanan. At grabe yung puso po nila. Hindi ko rin alam kung bakit kami naging close ni Bishop. Bishop, shout out pag na-follow ko. Natin kami dalawa. Na-bless kami. And then I asked for prayer sa kanila kagabi. Ang galing lang. Sabi ko, Lord, hindi mo sila pinabayaan. Nag-usap kami, kwentuhan kami, tanong kami sa mga shares, tinanong ko rin kung magkano monthly bills nila. Saan kayo kumukuha kay Lord? Amen. Okay. Pero yung tiis nila noon, nang naghihirap sila, grabe. At hindi sila pinabayaan ng Lord. Amen. Then I get that, Lord, gawin mo rin akong gano'n. Mas mayaman pa kay Bishop. Para pag nakita niya ako, wow. For the glory of Jesus. Amen. So, kung tiis ka lang, pag sabi sa katabi mo, tiis lang. This love. Be faithful, sumunod ka sa Lord. Everything has Walang naghirap na sumunod sa Panginoon. Take note of that. Take note of that. Walang naghirap na sumunod sa Panginoon. Ipapakita ni Lord lahat sa'yo, anak, this is my plan. This is my blueprint into your life. Sinabi sa kanila ni Jesus, halika kayo, nakikita nyo. Kaya sumama ang dalawa, nakita nila ang tinutuloy niya. Bandang alas 4 noon, ang hapon, kaya doon sila nagpalipas ng gabi. Kita niyo ulit. Yung dalawa na sumunod, nakita ni Jesus, na-recognize ni Jesus. Tapos, tinanong sila ni Jesus, harap-harapan. Iiwan ni Lord muna yung intention niyang pupuntahan. Kasi papunta siya, di ba? Meron siya pupuntahang lugar. Nung papunta siya doon, siyempre may intention siya pupuntahan yung lugar na yun. And then suddenly, may sumusunod sa kanya na disipulo ni Juan. At nung nalaman niya, naramdaman niya, na-sense niya, na parang may footstep, na parang may ibang presensya. Kasi minsan, di ba, pag may sumusunod sa'yo, alam mo? Di ba? Yes. Alam mo yan. Minsan nga, lingon ka ng lingon eh. Yung pala, wala. Alino pala yung sinusunod sa'yo. Di ba? Kinakabahan ka lang. Okay, so, nung papunta si Lord doon, and then may dalawa na sumusunod sa kanya, and yung intention niya doon, minsan, mas binigyan ka ng panahon ni Lord para doon sa panahon niya. Yung panahon ni Lord na pupuntahan niya, na pwede siyang maabala. Pero nung naramdaman niya, yung dalawang sumusunod sa kanya, mas binigyan niya ng panahon. Tanong niya, minsan, pag ikaw, hindi, alisin na natin minsan, sa mga taong sumusunod sa Panginoon, binibigyan niya ng panahon. Amen. Yung mga taong sumusunod sa Kanya, binibigyan niya ng attention. Binibigyan niya ng words. Yung mga taong sumusunod sa Kanya, nagsasalita ang Panginoon para sa Kanya. Pag sumusunod ka sa Panginoon, naririnig mo ang boses ng Panginoon. Amen. At napakahalaga yun. Because the voice of God can change everything. He can create miracles, just one voice of God. Just a whisper of God. At binibigyan niya sila, what do you want? Anong gusto niyo? Lord, ang gusto namin is makita yung tinitirahan mo. Sige, tara. At nung nakita nila yung tinitirahan ng Panginoon, kaya sumama silang dalawa at nakita nila tinutuloyan niya, bandang alas 4 na noon ng hapon, kaya doon na sila. Doon na sila. It means mas gusto nilang kasama si Jesus. Pag sumusunod ka sa Panginoon, hindi nakakasawang kasama ang Panginoon. Amen. Ang presensya niya ay ma-addict ka. Pero mas magandang addict ka sa presensya niya kaysa addict ka sa TikTok. Naku, talamak doon. Maraming nangyayari doon na ginaumalingan ng mga kabataan ngayon.
Careful. Baka papunta sa impyerno yan. Get out of that, please. Get out of that. Kala mo lang okay. Sasabihin ni Satan, it's okay. Maliit lang yan. Ang gawin yung maliit kasi, ay nako. Pag lumaki yan, tatabunan ka yan, mahihirapan ka ng kumawala. And praise God, kung may ma-encounter ka, or talagang i-encounter ka ulit ni Lord, to help you out of that. Pero, wag mo lang gawin. Wala nang chance minsan. Yes. Ang hirap nang bumalik minsan sa Lord. Amen. Lalo pa ngayong last days na. Tama. Huwag ka na magluloko-loko. Huwag ka na maglalaro. Baka isa ka sa magmo-morning. Nagnanangis, umiyak. Why? Ay, wag ka. Amen. Lord, ang galing ko kayang tumawid. Ang galing ko talagang magtugtog. Ang galing kong I'm not late, Lord. Bakit mo ako nilate ng rapture? Not wait. Hindi ka nga late. You don't obey my word. I don't see God. I don't see myself to you when you're alone. See that? Kala natin minsan ligtas tayo, pero hindi pala. I-make sure mo na. Amen. Sabi ko sa asawa ko, i-make sure mo asawa. Nagpupunta ka ng langit. Para pag nagdoon tayo, ay, buti na lang, nandito ka. Right! Hindi na kasi kami mag-asawa na. Sisters and brothers na kami. Di magpipintuan na kami noon. Galing natin noon, ano? Oo nga eh. Tapos di ko kayo makita. Ay, saan sila Giselle? Ha! Wala sila! Asan sila Sandara? Asan sila James? May James doon, pero yung totoong James. Make sure of that. Amen. Dapat convinced ka, Lord, I'm going to heaven. Lord, I'm gonna meet you in the rapture. Lord, ako yung kasama mo to conquer the world in second coming. Woo! Dapat ikaw yung soldier ni Lord na kasama yan sa second coming. Amen. Iba ang rapture sa second coming. Yeah. You should do that. Tulong natin next. Ang sarap manatili sa presensya ng Panginoon. Gumagaling ka. Amen. Gumaganda ka. Naalis ang wrinkles mo. Kahit wala kang pera, pag-isip-isip ka. Noong gabi kwartam, pag-isip mo. May lupa din ang bulog. Yung kakanugtungan. Palagi hingin natin pera. Hindi ba pwedeng, Lord? Ikaw naman? Masaya ako, nandito lang ako sa presensya mo. Maliit kita ngayon sa Sunday. Ay, malaki pala kita. Bahala na, basta gusto ko sa presensya mo, Lord. I just want in your presence. I just want to stay in your presence. Why? Ang followers ni Jesus, hindi niya ipagpapalit ang presensya ng Panginoon Amen. sa kahit anong bagay sa mundo. May isang pastor, sabi niya, dapat hindi ka nababayaran. Pag presensya ang pinag-uusapan, pag si Lord ang pinag-uusapan, kahit anong ibigay sa iyo, mas gusto mo si Lord. Pwede naman eh. Unahin ko muna si Lord bago kukunin niya. Kung gusto niyo po. Pero kung ayaw niyo, okay lang po sa akin. Meron akong Lord. I have the presence of God. Amen. And God can give me much of that. Amen. Mas kayang ibigay niyo sa akin. Huwag niyo ipagpapalit si Lord, ha? Amen. Please, huwag na huwag. Kayang ibigay ni Lord yung mga hindi kayang ibigay ng mundo. I assure you that. Amen. At pag binigay sa iyo ni Lord, walang stress. Makakatulog ka pa ng mabuti. Wala kang kaaway. Walang mag-aabang sa iyo sa pader na wala kasi niya pa to. Dami mong pera, pero dami mo naman nag-aabang sa iyo. Pero pag ang Lord ang nag-bless sa iyo, nako, hindi nila makikita. Why? The blessing of God in a servant of God, He protected it. Protektado ni Lord yung blessing mo, mga alahas mo, lahat, cellphone mo, na kahit naiwan mo, nawala mo, hindi nila nakikita. Amen. Tapos ang makakakita is yung church mate mo, faithful, syempre. Pastor Sai, naiwan mo. Oh, thank you. See that? That's the blessing of God. Amen. Tagal-tagal na yung cellphone mo, hindi pa basag. That's the blessing of God.
Minsan binabasa para bilihan agad. Sinisira minsan, nahulog, ay, sorry, ito yung pulang tumanaya. Dahil sinima, ayaw nang pumindol. Hindi ka lang sisilpon. Sabihin mo, hindi kayo pagpapalit si Lord. Hindi ko ipagpapalit si Lord. Come on, yung may tiin na talagang totoo, Lord, hindi kita ipagpapalit. Nagpapalit. Pag pinagpalit mo ang Lord, wala na. Pinagpalit mo yung kaya niyang gawin ng lahat sa buhay mo. Kaya sa partner, huwag may pagpapalit si Lord. Mas mahal ko si Lord kaysa sa asawa ko. Kasi natututunan kong mahalin ng totoo ang asawa ko kung mahal ko ang Panginoon. Amen. Hindi yung, inarot na ka. Inarot na ka man, kasi ka tala. 2 days naman ha. Hindi yan na. Tampo, kinilig, di ba? Wala yung makakasiri. Hindi porket kilig, totoong pag-ibig na yun. Wow. Ingat kayo. Mas masarap sa presensya ng Panginoon. Amen. Bandang alas 4 na noon ng hapon. Kaya doon na sila nagpalipas ng gabi. Lord, natulog silang kasama ang Diyos. Ikaw ba naman, katabi mo si Jesus? Amen. Na kahit anong uring higaan yan, pagkatabi mo si Jesus. Lord, just talk to me. Please talk to me. Kwentuhan tayo, Lord. Tipla pa ako ng kape, ha? Kwentuhan tayo, wag ka pang matutulog, Lord. Nagkatuwalong kape na. Sige lang, Lord. Kahit hindi ka matulog, pagkasama mo ang Diyos. Amen. That's the whole point of this story. Ang followers ni Jesus, ay, alam mo, yung addict siya, Lord. I just want to talk to you. Kaya minsan, distracted tayo kasi pinapansin natin lahat ng calling. Someone's calling to you, distracted ka na. Hello? Ano na naman? Ano na naman? Calling, hello na naman? Ano na naman? Ano na naman? Ano na naman? Update? Ano na naman? Ano na naman? Hindi mo na nakausap si Jesus. And when God calls out to you, hindi mo masagot. Bakit? Lord, sorry, I'm busy. Ang dami kong ginagawa eh. Lord, please. And then you ask, Lord, give me strength. Give me strength. God cannot produce strength to you if you don't seek Him first. Kaya huwag kang magtataka kung wala kang natatanggap galing sa Lord. Why? You choose the wrong thing at the wrong place. Gets niyo? Kaya po kayo pinupush magbasa ng salita ng Diyos. Yun po yung magiging lakas niyo. Hindi nyo naiintindihan for now. Kasi nga Isaiah. But someday, yung buto na tumatanim sa puso nyo, maraming buto, bingi na buto, pagsabay-sabay bumunga yan. May another ka ulit tinatanim. Tignan nyo, hindi ka mauubusan ng aanihin pag marami kang tinatanim. At humani ka na kunwari this month, aani ka. Na kapag aani ka na, next month ulit, aani ka ulit. Kasi umaani ka lang ng umaani, pag nagtatanim ka na nagtatanim, umaani ka lang umaani. And what's that? It's a blessing. Overflow blessing. Sinabi ko ata to sa group chat eh. If we don't prioritize God, expect the unexpected. Yes. And if we prioritize God, expect what is unexpected. Maganda yung pangalawa. Kasi kahit hindi ka nag-e-expect at yung ine-expect mo ay hindi dumating, mas maganda pala. Pero doon sa una, if you don't prioritize God, ay kahit anong galing mo, hindi mangyayari yung gusto mo. Why? God controls it. Doon sa pangalawa, kahit hindi ka magaling, pero priority mo ang Lord, gumagaling ka na gumagaling. Napakadali sa iyong magsagot, napakadali sa iyong lakarin lahat ng papeles ninyo, napakadali sa meron kang joy, hindi ka naubusan ng pera, may nagsisend sa Gcash mo. Bakit? You seek the Lord first. You have strength again. Amen. Sabi ko sa Lord kagabi, Lord, hindi ko kaya ito. Pagod ako. Hindi pwede mo mag-absent, Lord. Ay, nako. Absent kaya ako. Try natin. I-video call. Sa bahay na lang ako. Polorin niya ako dito. Try natin. Baka ira-arong ko, lang.
Amen. Biyak na. Kaya may ano, lalat CR. Kaso pa naman CR, mas simple na po. Why? Without the presence, your life is boring. Tama. Without the presence of God, your life will be boring. Kaya minsan, kahit lingkod ka na ng Diyos, pag wala ang presensya sa'yo ng Diyos, hindi ka nag-i-enjoy sa ginagawa mo. Iba ang lingkod na nag-i-enjoy. Marami ding lingkod, walang enjoyment. Nakangiti yan. Pag nag-i-enjoy, ang gano'n sa isang gusto ta, pilipit. Pero ang may pilipit ito, ngingiti ito. Oo, gano'n ang nag-i-enjoy. They produce blessing. Hindi sila stumble for others. Pakisabi sa katabi mo, nag-i-enjoy ka ba sa paglilingkod? Hintay ka ba sa paglilingkod? 39. Sabi niya sa 39, if we really follow Jesus, makikita natin at malalaman natin kung ano yung gusto nating malaman sa buhay. Lagi tatandaan niya, kay Jesus ka lumapit kung gusto mong malaman kung anong gusto mong malaman sa buhay. Amen. And that's the purpose of that. Isa sa dalawang nakarinig, ang isa, pakisabi yung isa. Ang isa sa dalawang nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Kinaumagahan, hinanap kaagad ni Andres ang kapatid niyang si at sinabi niya sa kanya, natagpuan na namin ang Misayas. Ang ibig sabihin ng Misayas, Kristo, salvation. Pag ikaw ay followers ni Jesus, maghahanap ka rin ng magiging followers niya ulit. At ang unang hinahanap mo, kapatid mo, pamilya mo. You see this verse? Amen. Sino ang unang binahagian niya? Kapatid niya. Hindi pwedeng soul winners ka ng maraming strangers, pero hindi mo ma-soul win yung pamilya mo. That's a big question. Biblia pang nagsabi yan, hindi po si Cyrus Torrio. Si Jesus nagsabi niya. Yung naka-encounter kay Jesus ang nagsabi niya. Sasabihin ko ito sa kapatid ko si Simon. Nakita ko na si Jesus. I found the salvation. I found the Messiah. Tignan nyo. Ibabalita niya kaagad ang Ebanghelyo. Ma! Pa! Ang gano'ng pastor kay siya. Inararo ta ka, ma! Pa! Gusto ko kayong maligtas. Gusto kong makilala niyo si Jesus na ang bagol ka na anak. Ang lima! Si kayo, hindi, iba naman. Hindi nila maintindihan pa yun. No, I'm not crazy. I'm not crazy, ma. You're pretty, ma. You're beautiful, ma. And Jesus loves you. Amen. Pag sinabi mong gano'n, Jesus loves you, nako, baka. Oh my God. Anak, ano yun? Kasi wala kang ginagawa. Walang nangyayari sa pamilya mo kasi you don't mention Jesus. Hindi ka nag-pray habang kumakain kasi nahihiya ka. To be honest, wala si Jesus sa bahay niyo. Pero pag nasa classmate ka, barkada ka, you introduce Jesus. Jesus loves you. Halika sa church, ililibre kita. Pero yung mama mo, yung kapatid mo, na dapat sila yung inuuna mo, say that. You don't mention Jesus to them. Na kahit tulog sana sila. Huwag kang matulog hanggang alas 3 hanggang makatulog sila. And then lay hands to their door. Father God, I pray for my mama, my papa. Ayaw ko silang mapunta ng impyerno, ma. And Lord, si mama ko at papa ko, kahit masugalira mo, hanggang patong itil, hanggang mayayawira, Lord, malam kung mahal mo sila, totoo yan. Amen. You don't enter. You don't put Jesus in your home. You put Jesus in your pocket. You bless. You go to church. Pag uwi mo, bless ka. Pero hanggang doon na lang. Hindi ka nagpapakinabangan ng bahay nyo. Walang Bible verse na nakadikit sa ref.
Jesus loves you. Di ka bumili ng t-shirt na may QR code na sinabi mo dumakitan lang Jesus loves you. Di ka gumagawa ng way. Bumili, magde-December na, bumili ka ng gift. Regarding that matatouch sila. And that's the Word of God. Amen. Bumili ka ng damit or hindi ko na-introduce yung t-shirt namin ha. Uy! Bumili ka ng Uy! bagay, mugs, or anything. Nakasulat doon, Jesus loves you. At pag nakita nila yon, malay mo, kumilos ang Lord doon. Amen. Whew. Gusto ba? Amen. You put Jesus in your pocket. After this, uuwi ka na naman. Grabe ang ginawa ni Lord. Grabe! Grabe! Pangit mo, umiyak pa. Tapos pagdating mo sa bahay, Bago sila? At ang sa bless. Yan pa ang na-bless. Pagdating ng bahay, ang siga-siga. Hindi Pag ikaw ay na-bless, uuwi ka doon sa bahay, iyayakapin mo si mama mo, Ma, I love you. Pagkakan mo, ang bagal ka talaga. Ang gano'ng bagal, mata, narito ka, ang bagal kayo. Tawa-tawa kayo, pero hindi nyo pa nagawa hanggang ngayon. Forgive them, Lord. Come on, just make a prayer today. Just please close your eyes. Father God, pag uwi ko mamaya, give me anointing to hug my mom and dad, to say that Jesus loves them. In Jesus' name I pray, amen. Kaya kapatid mo, may kapatid ka? You have? Pag meron kang kapatid, yakapin mo mamaya, without any reason. Kaya suntukin ka pa niyan. Hug him, her. Mahal ka ni Lord. And then that's it. Pag wala kang ginagawa para sa Lord, hindi siya kikilos. Pero pag ginagawa mo, Lord, ito po yung mama ko. I introduce them to you. Maayaw ya, masugal ya, but I love him, Lord. Siyempre mama mo I love her, Lord. May daddy ko ito, mahal ko ito, Lord. Pwede, paano sila mabuborn again, Lord? Could you please give me wisdom? Give me anointing. Tapos sasabihin sa'yo, Lord, saan? Do this. Maglagay ka ng Bible verse sa ref. I don't know how. Only Jesus can. Only Jesus. Hindi ko alam kung paano. But I know the assurance na pag nag-ask ka kay Lord, He will direct you. He will give you instruction. Yes. Kaya ko palaging sinasabi sa mga leaders ito, right? Amen. Get the instruction. Follow it exactly. Why? Kasi gusto kong matutunan nyo pag sinasabi ang Lord sa inyo, yun lang ang gagawin nyo, wala nang iba. Amen. That's why I insisted. Na kahit inis na ako kasi, Lord, ayaw nyo lang sa'yo. That's the reason why. I keep on, do this. Why? Darating ang panahon, wala akong masasabi na sa inyo. Tatanda po ako. Tatanda kami. At hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay nating lahat. Because we are not permanent here. Amen. Kaya habang nandito pa kami, nilulubos-lubos ko na kahit mahirap, kahit masakit, kahit nakakapagod. Just want to teach you, guide you, to get the instruction of God. To obey God exactly what He wants. Malay nyo, after 5 years, wala kami dito. God bless us to go in another village. Paano yun? Hindi kayo pwedeng sumama, ayaw ko. Natakaw niya eh. Paano ba gano'n? Anak, I want to bless you. You go to Europe. You go to Switzerland. 10 years ka doon. Wow. Amen. Ano nga sama ka? Hindi mo sasabihin yun. Ano kayo? Ngayon, ready na kayo. Why? Lord, ready na po yung GFC mga dan. Amen. Why? They are all leaders. They follow your instruction. Kaya aalis ako na hindi
ko kakabahan. Why? You know the instruction of God and you know how to do it. Okay, this is it. This is the illustration. Get this. In just few moments, mararanasan nyo yung ano. And you can handle it. Pag sinabi mo you can handle it, it means you will be filled. It will overflow. At if you will overflow, matindi ang gagawin ni Lord sa buhay mo. This is the illustration that God gives me. Sabi niya dito, hindi ko alam kung meron dito sa ano, pero this is originally God spoke to me. Get 7 leaders. 7 leaders. In front of the, see that? 7 leaders in front of the cross. Ano sabi dito? Sino yan? Me. Sino yan? Ako. Push them. Ganito ang ginagawa ng isang servant leaders. Ang ginagawa ni Jesus minsan, right? If you are followers of Jesus Christ, diyan lang kayo tumingin sa cross. Okay, titingin sa akin. Ang ginagawa ni Jesus sa malingkod niyang napapagod, nahihirapan, na naglilingkod, itinutulak niya. Kunwari, tutulak ko si Kaina. Walang magagawa to. Sige, lakad ka, punta ka sa cross. Dali, lakad. Lakad. Cross. Lakad. Papunta sa cross. Lakad. Ops. Lakad. Papunta sa cross. Pushing you to the cross. Pushing, nakaharap sa cross. Just look at the cross. Your eyes on the cross. Your eyes on Jesus. Ganon ang ginagawa ni Jesus sa atin. And then, babalik ka ulit sa dati, Emerson, na pinuntahan mo. Babalik ka sa lugar, Giselle, babalik ka sa lugar na pinuntahan mo. Shikaina, balik sa lugar na pinuntahan mo. Dara, balik. Lahat, babalik. At ang gagawin ulit ni Jesus, pag ikaw ay bumalik sa dati, ibabalik ka niya ulit. Go. Babalik. Tapos babalik ulit kayo sa dati. Babalik kayo ulit sa dati. At ang ginagawa ng leader po ninyo, si leader. Come on, go. Focus sa Lord. Kaya yan. Ngayon, babalik ulit kayo sa dati. Balik sa dati. Again and again. Bakit? Tao ka, mapapagod ka. Amen. Paano yung taong nag-i-encourage sa inyo? Sa tingin, napapagod hindi? Papagod. Napapagod. Who will encourage pastor? Who will encourage pastor? Jesus. The real encourager of a pastor is Jesus. See these things. Lord, they did again. Ito ako makipag-pray sa Lord. Ang tigas ng ulo nila, Lord. Ayoko na. Gagawin ko ito, papagawa mo, gagawin nila, tapos wala ulit. Tapos uutusan mo ulit ako, Lord. Pwede ba iba na lang, Lord? Pwede ba si pastora na lang? Pastora naman siya. Kasi hindi eh. Do it again. No, Lord. Please, I want rest. I am sick, I am tired, I am discouraged. Binabaliwan nila ako, Lord. Nagtitis ako, nagsasakripisyo ako. I did everything that I have. Ginawa ko na lahat, Lord. Sabi-sabi nila, Son, do it again. Do the way I did it to you. Then I go, okay, Lord. I do it again. If I mess up again, why should I do it again? Did it again. The way I did to you. Then I pray, Lord, give me a heart, a loving heart. That's my prayer in conference because I'm tired. Lord, ang ganda ng baptism of love. I baptize yung love na yun. I feel it in my heart. I'm refreshed. I'm restored. Then thank you sa Lord. Why? That conference.
give me a new heart again to love, to obey. Then sabi ko sa Lord, okay Lord, I will do it again. I will go to push him again. Okay Lord, kahit matigas ang ulo nito, kahit di ako nire-reply nito, and I will push him closer to you. And I pray, here, na habang nandiyan ka sa harapan ni Lord, I intercede, Lord, awaken the anointing of this girl. Yes. Make her, Father God, this generation of youth na maging pagpapala siya, maging soul winner siya. Then, I go to this girl, Lord, patawarin mo ako. Muntik ko na suntukin ito. Kasi matigas ang ulo din nito. Lord, you love her. May plano ka sa buhay niya. Napakalaki nun, Lord. And I will push it. Go to Jesus. Kaya mo yan. Same. Lahat. Kaya mo yan. Don't be discouraged. And even though I also discouraged, nag-i-encourage pa ako. Laban. Go. Go to the Word of God. Maglingkod ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon. But I don't know kung pinagkakatiwalaan ako ni Gwen. But I trust her, Lord. You choose her. Eh kahit walang tiwala sa akin yung taong ito, noon, itiwala na siguro ngayon kasi kasama ko siya sa Baguio. Lord, I will push her to you. Back again. Just to serve you. Same. Tigas na ulo nito. Gulat ko yan sa akin. Lord, I love this. Anak ko ito eh. Anak mo rin siya. Yeah, just push. Go serve the Lord. Go serve the Lord kahit anong mangyari. Go serve the Lord kahit anong mangyari. And now, Lord, what He did, binabaguran niya yung likuran niyo. He prayed. He interceded. Hindi na sila bumalik sa dati. I kill and destroy in the name of Jesus any offenses, Lord God, any distraction, oh God, any offer of this word, oh God, in the name of Jesus. That's the reason why, what is you're looking for? If you found Jesus, you find the right what you're looking for. Ang ginagawa ni Jesus sa atin, pag tayo ay nanghina, nalamig, He pushes up. By His grace, by His mercy, by His love. Amen. His love lead us into repentance. That's what He does. Amen. And I, as a pastor, as leader, I cannot change you. I'm not Jesus. Yes. Kailangan ko rin ng pagbabago ng sarili ko. I need Jesus in my life also. I need power also that comes from Jesus also. Can you pray for this, my son? Ba't na naman ako? Ba't ako? Ba pwedeng tatanda na nila, Lord? Di ba sila pwedeng mag-pray? Sabi ni Lord, do what I did to you. Wala na, finish na. Because God always push me. Sabi ko na, Lord, pagod na ako. Kaya i-direct me. Wala akong magawa eh. When the mark of the Holy Spirit is in your life, hindi ka makakalingon sa mundo. Amen. At you are blessed. Why? Someone is guided to you. Sinasabi ko ito para makita nyo lahat ng pagod at hirap ng mga leaders ninyo para sa inyo. And if you know how to appreciate that, serve the Lord. Amen. Hindi namin kailangan ng mabulak-laking salita. Pastor, anong gusto nyong bahay at lupa? Kulay pink ba?
Hindi, no son, we don't need that. We need you to grow. Amen. We need you to do exactly what God wants you to do. Amen. That's it. We love you guys. That's our heart. Tinitiis namin lahat para ma-experience nyo yung iba't ibang level ng paglilingkod sa Panginoon. What are you looking for? Looking for love? In Romans 5:8, Love you with your lives. yet we still sinners. Yet, di ka pa nagkamali ka na, magkakamali ka pa lang, He died for you. This is real love. Di ka pa nagkakamali, nakaready na yung forgiveness. Oh. Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Everlasting love, kahit sabihin, leader. Lord, pagod na ako, but I still love them. Lord, I'm tired, but I still love them. Lord, I'm sleeping now, but I still love them, Lord. Yes, I still love her. I still love him. This is your shit. And I do everything for you, Lord. Ano ba? Real love found in Jesus. Amen. Real love will save you. Hindi ka niya pupunta sa impyerno. Ang totoong pag-ibig, dadalhin ka niya sa langit. Tandaan niya. Real love corrects you. Pag ang love ay hindi ka kinokorek, hindi totoong love yan. Love always correct. Bakit? Ayaw kayong mapahamak. And love push you to grow, to come out to your comfort zone. Tinutulak ka. Minsan sinisipa ka niya, tanawag ka eh. Apuram. Di ba gumagano tayo minsan pagsipa? Minsan kailangan ng medyo may pressure para umalis ka sa ano, pero pag ganito, hindi. Pero pag tinulak mo, ang gagano niya. Nung nakaalis na, magpapasalamat. Thank you ah. Minsan, wala na, hindi na nagpapasalamat. Yes, ang galing ko talaga. No, hindi ka magaling kung wala kang leader na magaling. Amen. Hindi ka gagaling kung walang nag-pray sa'yo araw-araw. Tama. Ginawa rin kasi sa akin. Amen. Hindi ako magaling kung walang nagturo doon sa akin. The Holy Spirit is the best mentor of all. Amen. Jesus is the best mentor. He is the lover of our soul. Amen. The real lover of your soul is Jesus, no other than. Hindi kayo papahamak ni Lord. Yes, Lord. Pag mahal ka ni Lord, i-produce ka niya sa pinaka-the best version na ikaw. And He keep on pushing you. Ayaw kanyang mabuhay sa limited. He just want you live unlimitless. You're looking for peace? Jesus is peace. Amen. In John 16:33, in 2 Thessalonians 3:16, and Isaiah 26, verse 3, the peace of God cannot captive by this word. Ang peace na galing sa Panginoon ay hindi kaya kopyahin ng mundo. Peace of this word offered a way of sin. Peace that comes from the Lord offered life. Guess niya? Ang peace na ino-offer ng mundo, no, nakala ko rin, pag uminom ako ng sobra-sobra para makalimutan ng lahat. Pero nung pagkagising ko, ang sakit sa ulo, naanulutan ko ni, may problema. So nothing of this word. So anything na ino-offer ng mundong ito ay hindi makakabuti sa'yo. Papunta ito sa kasalanan. And sin brings to what? Death. Separation. But God offer peace that brings life. Amen. Yung peace na ito found in the Word of God.
If you are full of the Word of God and the presence of God is in you. When you have the presence of God, meron kang peace. Amen. Pag merong presensya ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka madidistract. Pag merong presensya ng Diyos sa buhay mo, the presence of God is His Word. That's why I keep on pushing you. Read. Kulit ni Pastor. Magpasa daw ako. Yung tatay ko yung sir, baki yun. Tinitis ko yun, yung ganon. The word, kahit yung sinasabi. But I keep on. Someday, Lord, marirealize din nila na walang ibang makakapagbigay ng peace kundi ang salita mo lamang. Amen. This is our refuge na mag-asawa, the Word of God. Ang sarap pag ang isang lingkod ng Panginoon ay pundasyon niya ay salita niya. Amen. Hindi ka madaling matibag. Amen. Hindi mo madaling pagpalit si Lord. Lord, I love you. I love you, Jesus. I love your Word. If you love the Word of God, the presence of God will stay in your life. Amen. Ay, kahit saan kang mapunta, kahit pangit yung lugar, the presence of God is in you. Ikaw ang dahilan para gaganda yung lugar. Amen. Minsan, nung pangit ng sitwasyon, dumating ka lang, ay, salamat, nandito. Bakit? Wala, pangit ko, kasama ko eh. Buti na lang may pangit din. Your presence, God will use to be His presence pag ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos. Amen. Minsan, pag wala yung taong yun, mapiganas ko. Pero di ka dapat nakabase doon. Kaya nga dapat lahat tayo build in the Word of God. Kaya kahit wala yung kasama mo, di ka affected. I can still worship God. Kahit wala akong kasama umatin ng church. Amen. I can still worship God kahit wala na akong pamasahe mamaya. God will use somebody to give you. Alam ni Lord yun, huwag kayong mag-alala. God knows. At pag tinanong ka ni Lord, huwag mong hingin ng pera. Anak, balik ka na dito. Lord, wala na akong pera, bigyan mo ako. Wag. Lord, I came here, I just want to worship you in spite of my situation. I came here, I just want to encounter your presence. Amen. Sasabihin mo na sana yung walang pera, but hindi na, presence mo lang, Lord, enough! You are enough, Jesus! Amen. At pag gano'n ang naging heart mo, ay nako! Miracle after miracle. The blessing will overflow. Expect the unexpected. Why you seek the Lord? Amen. You give your life to Jesus. You give your heart to Jesus. If you are full of His presence, nako. Nakafocus ka kay Lord. Amen. And this is my end. What are you looking for today? Did you encounter this word sa paglilingkod ninyo? Narinig mo na ba ang Lord na tinanong ka nito? O ikaw yung nagtanong? Lord, anong gagawin ko? Hindi mo ba nahintay si Lord na, Nak, I have something to tell you. Baka narinig mo na, na-reject mo na. Hello? Ulitin ko ulit yan. Baka narinig mo na, na-reject mo lang. Why? God uses men of God to speak your purpose. Gets niya? Minsan gagamit ang Panginoon ng isang lingkod niya para sabihin sa'yo kung ano yung gagawin mo. And you miss the whole point. Hindi mo nagawa. Opportunity, ang tagal tumagal, ang hirap dumating niya kung napalatas. Open doors, ang daming doors. May door-to-doors pa nga eh. And not all doors is an opportunity. Minsan maraming pintuan na bukas, pero ililihis ka naman sa Panginoon. Be careful for approaching doors. And even though that is open, mas maganda yung nasa harapan mong sarado. And if you pray, then open it. Alam mo na galing sa Lord. Grab it.
At kung hindi nyo pa ito na-encounter sa buong buhay po ninyo, that's the good news today. Kanina mo pa na-encounter. Nung sinabi ko yung title. If this is your first time to encounter this word, what you will do? Pag tinanong ka ni Lord, what do you want? What can I do for you? Anong gusto mo na? What will you say? Anong magiging answer mo? Pwede bang ipaalam natin sa Lord kung anong pwedeng answer natin? Are you ready to answer God? Yes. Are you ready to answer God? Amen. Would you please stand up?